Hinawakan ni Shu Qing sa balikat si Leon Xiao sabay sarkastiko na sinabi na may malalim naman daw silang pinagsamahan nito sa Mount Miro kahit na papaano kaya hindi niya raw masikmura na iwan lang ito basta-basta. Sa kasalukuyan daw na estado ni Leon Xiao ay tiyak na manganganib ang buhay nito sa oras na malaman ng iba na naririto ito sa Red Moon City kaya bilang kaibigan daw ay tutulungan niya ito na maprotektahan. Magpapadala na raw agad siya ng mensahe sa Ting Chao Pavilion para masundo si Leon Xiao ngayon din at sana raw sumama na lang ito ng walang pag-aalinlangan. Bigla namang sumingit si Pei Mingyuan at pasimple nitong pinakawalan ang kanyang kapangyarihan habang sinasabi na nakikita niya raw ang mataas na mental power ni Leon Xiao pero kabaliktaran daw nun ang pangangatawan nito kaya mas makakabuti raw na dumaan muna ito sa kanilang Liuli Villa. Dagdag pa ni Pei Mingyuan na saglit lang naman daw doon mamamalagi si Leon Xiao kaya kung pagbibigyan daw siya ni Shu Qing ay siya na raw muna ang bahala na magprotekta dito pansamantala. Hindi naman pumayag si Shu Qing sa alok sa kanya at nilinaw pa niya na handa raw siyang ipaglaban si Leon Xiao ng patayan kaya hindi raw maganda na pilitin siya ngayon ni Pei Mingyuan. Gayunpaman kung papayag daw si Pei Mingyuan na ipaubaya na lang sa kanya si Leon Xiao ay ipinapangako niya raw na hindi na siya magnanasa pang makuha si Jiang Rubing bagkus tutulong na lang siya para mabawasan ang mga kalahok sa martial arts tournament. Saad pa ni Shu Qing na pag-isipan daw mabuti ni Pei Mingyuan ang alok niya dahil kahit saan daw niya tingnan ay walang magiging dulot kung maglalaban silang dalawa bago ang martial arts tournament. Ilang sandali naman na napatahimik si Pei Mingyuan nang marinig ang tinura ni Shu Qing dahil aminado siya na kahit manalo siya sa laban nila ngayon ay siguradong mawawalan naman siya ng lakas para sa martial arts tournament. Napagtanto niya rin na ang makuha si Leon Xiao ay para lang sa ikakabuti ng kanilang sect pero iba raw ang usapan pagdating kay Jiang Rubing dahil siya ang pinakamakikinabang dito. Sa huli ay nakumbinsi si Pei Mingyuan na magpaubaya kay Shu Qing pero kapalit nun ay naglatag muna siya ng mga kondisyon patungkol sa Martial Flame City pati na rin sa martial art tournament. Una sa kanyang kondisyon ay ang mapahintulutan ang mga core disciple ng Liuli Villa sa oras na makontrol na raw ng Ting Chao Pavilion ang buong Martial Flame City at pangalawa naman sa kondisyon niya ay ang matulungan siya ni Shu Qing na ubusin ang lakas ng mga top experts sa martial arts tournament. Mabilis naman na sinang-ayunan ni Shu Qing ang lahat ng kondisyon pero nilinaw niya na simula daw ngayon ay sa kanya na mapupunta ang lahat ng pagmamay-ari ni Leon Xiao. Sa kabilang banda naman si Leon Xiao na kalmado lamang na nakikinig sa gilid ay bahagya ng nabagot kaya sarkastiko na niyang tinanong kung hindi pa ba raw tapos ang dalawa. Pahabol pa niya na wala man lang daw nagtatanong ng opinyon niya kung sasama ba raw talaga siya kaya ano raw ang silbi ng kasunduan kung magkataon na magmatigas siya. Agad naman na sumagot si Shu Qing na hindi raw nila kailangan ng hingiin ang opinyon ng isang martial grandmaster na bata kaya sa ayaw man daw at sa gusto ng ating bida ay wala itong magagawa kundi ang sumunod. Sinuportahan naman ni Pei Mingyuan ang mga sinabi ni Shu Qing at nasabi pa niya na kung siya raw ang tatanungin ay mas mabuting sumunod na lang si Leon Xiao para hindi na raw ito masaktan pa. Matapos naman magsalita ni Pei Mingyuan ay tuluyan ng sinunggaban ni Shu Qing si Leon Xiao habang sinasabi na hanggang dito na lang daw ang mga maliligayang araw nito. Si Leon Xiao naman ay agad na naging seryoso at sa isip-isip niya ay dumating na raw ang kanina pa niya hinihintay kaya magagamit na raw niya ang nangangati niyang mga kamay. Sa isang iglap ay tinuhad ni Leon Xiao ang pasugod na si Shu Qing dahilan para magdugo ang nguso nito habang si Pei Mingyuan naman ay gulat na nanunood sa isang gilid. Sinundan naman agad ni Leon Xiao ang pag-atake at sa mga puntong ito ay hindi na niya itinatago pa ang tunay niyang lakas kaya naman nang maramdaman ni Shu Qing ang aura niya ay halos lumabas ang kaluluwa nito sa sobrang takot. Sinubukan ni Shu Qing na salagin ang mga atake ni Leon Xiao ngunit sa bawat salpukan nila ay paulit-ulit lang siya na napapatalsak patunay na wala siyang laban pagdating sa pisikal na lakas. Bukod pa dyan ay napansin niya rin na mas mabilis sa kanya si Leon Xiao kaya kahit gustuhin man niya na tumakbo ay siguradong hindi pa rin siya makakatakas. Halos manlaki naman ang mata ni Pei Mingyuan habang nasasaksihan niya ang mga kaganapan gayong maging siya ay alam na hindi niya kakayanin si Leon Xiao base pa lang raw sa aura ng mga suntok na ipinapamalas nito. Nalaman niya rin na mali ang akala niya na mahina ang pisikal na katawan ni Leon Xiao dahil malinaw pa raw sa sikat ng araw na ilang beses itong mas matibay kaysa sa katawan niya. Maya-maya pa ay nagpagulong-gulong na si Shu Qing sa sahig at doon ay mas lalong nakumbinsi si Pei Mingyuan na kailangan na niyang tumakas dahil siya na ang susunod na mabubugbog.
Bigla namang inilabas ni Li Yunxiao ang isa sa makapangyarihan niyang sword artifact at sa unang tingin pa lamang ay nalaman agad ni Pei Mingyuan na isa itong 9th rank artifact. Hinawi ni Li Yunxiao paitaas ang kanyang kamay at sa isang iglap ay isang napakalakas na sword energy ang agad na lumabas at direkta itong sumusugod kay Shu Qing. Pero sa hindi inaasahan na pangyayari ay tila may hamarang sa malakas na sword energy dahil bigla na lamang itong tumalsik paitaas sa di malaman na dahilan. Maging ang ating bida ay nabigla sa nangyari at ang matindi pa doon ay naramdaman niya na mayroong isang malakas na artifact ang tinamaan ng kanyang atake. Halos hindi raw nalalayo ang level nito sa peak 9th rank sword artifact na gamit niya kaya hinala niya na inilabas na ni Shu Qing ang ancient artifact na natagpuan nila sa Mount Meru. At kagaya nga ng inaasahan ni Li Yunxiao ay ganun na nga ang ginawa ni Shu Qing dahil sa mga kamay niya ay kumikinang ang isang misteryosong salamin. Sa paligid din nito ay makikita ang mga ancient golden scripture at sigurado siyang ito ang isa sa 5 artifact na ginamit para ikulong si Di Jia sa Mount Meru. Pagkatapos naman maunawaan ni Li Yunxiao ang sitwasyon ay naghanda na ulit siya na umatake dahil plano niya na kuhanin ang huling natitirang ancient artifact ng Mount Meru na nasa mga kamay ni Shu Qing. Habang ginagawa pa niya ang pag-atake ay iniisip niya na ito raw ang pinakapakay niya kung bakit siya nagpanggap na mahina sa harap nila Shu Qing kaya ngayon daw na nasa harapan na niya ito ay titiyakin niyang makukuha niya rin ito kinalaunan. Agad naman na sinalo ni Shu Qing ang atake ni Li Yunxiao at kaparehas ng ginawa niya kanina ay plano niya ulit itong patalsikan palayo sa kanya. Hindi naman siya nabigo sa kanyang plano dahil bukod sa matagumpay niyang napatalsik ang atake ay naibalik niya rin ito sa direksyon ng ating bida kaya parang naging pabor pa raw sa kanya ang nangyari. Gayunpaman sa kabila ng magandang nangyari ay napagtanto niya na wala siyang tsansa na manalo kay Li Yunxiao dahil ang lakas ng napakawalan nitong atake ay ilang beses na mas malakas sa buong puwersa na kaya niyang mapakawalan. Naisip pa niya na kung nagkataon na wala raw sa kanya ang ancient mirror ay siguradong katapusan na niya ngayon dahil hindi kakayanin ng katawan niya ang ganun katindi na atake. Lumipat ang tagpo sa gitna ng malakas na buhawi at doon ay makikita si Li Yunxiao na sinasalo ang sarili niyang atake gamit ang immortal golden body. Baliwala naman sa kanya ang lahat at ang dahilan kung bakit hindi muna siya umaalis ay sa kadahilanang nararamdaman niyang paunti-unting umangat ang pisikal niyang pangangatawan habang sunod-sunod na rumaragasa sa kanya ang malakas na hangin. Hindi naman makapaniwala si Shu Qing nang makita niya ang sitwasyon ni Li Yunxiao kaya napatanong siya kung kasing lakas ba raw ng katawan nito ang mga katawan ng tunay na martial sovereign realm expert. Sa gitna naman ng pagtataka ni Shu Qing ay hindi niya namalayan na nakapag-teleport na pala si Li Yunxiao sa kanyang likuran kaya naman nang maramdaman niya ang presensya nito ay halos sobrang magkalapit na silang dalawa. Isang malakas na sipa ng kidlat ang pinakawalan ni Li Yunxiao pero nang tatama na sana ito ay may isang hindi inaasahan na namang pangyayari ang naganap matapos maglaho si Shu Qing sa lokasyon na kinatatayuan nito. Dahil doon ay tumama lang ang malakas na atake ng kidlat sa lupa at nagdulot iyon ng isang malakas na pagsabog na siya namang yumanig sa buong lugar. Nakaramdam naman agad si Li Yunxiao ng kaunting pangamba dahil batid niya na mayroon ng nakaalam sa nangyayaring labanan nila ngayong nakagawa siya ng napakalakas na commotion. Inisip niya kung paano naglaho si Shu Qing at ang tanging pumasok lang sa isip niya ay ang posibilidad na kasama iyon sa abilidad ng Ancient Mirror. Sa di kalayuan naman na lugar ay makikita si Pei Mingyuan na nanunood pa rin ng bigla na lamang sumulpot sa harap niya si Shu Qing para humingi ng tulong. Sinabi ni Shu Qing na masyado raw malakas si Li Yunxiao at hindi niya ito kakayanin na mag-isa kaya kailangan daw na magtulong silang dalawa. Dali-dali namang napatakbo si Pei Mingyuan nang marinig ang alok ni Shu Qing at nilinaw pa niya na hindi raw siya hangal para labanan si Li Yunxiao. Sobra naman ikinagulat ni Shu Qing ang ginawang pag-iwan sa kanya ni Pei Mingyuan pero naunawaan naman niya kung bakit naging ganun ang desisyon nito kaya nag-teleport na lang siya para sabayan itong tumakas. Habang lumalayo naman sila sa lugar ay natatakot na sinasabi ni Pei Mingyuan na nauunawaan na raw niya kung bakit mataas ang kumpiyansa dito ni Lu Qingyan at iyon ay dahil sa mas malakas ito kaysa sa kanilang lahat. Nabanggit pa ni Pei Mingyuan na ang lighting transformation daw na ginamit ni Li Yunxiao ay may kahalintulad sa secret technique ng Jiang family sa Red Moon City kaya mataas daw ang posibilidad na may koneksyon ito doon. Madali namang nasundan ni Li Yunxiao ang dalawang tumatakas na hangal at habang pinagmamasdan niya si Shu Qing ay nakumpirma na niyang tama nga ang hinala niya patungkol sa Ancient Mirror.
May kakayahan rin daw ito na kagaya sa teleportation technique na ginagamit niya pero alam niyang hindi parehas ang paraan kung paano ito ginagawa kaya kailangan daw niyang mapag-aralan iyon sa oras na makuha niya ang Ancient Mirror. Makalipas ang ilang sandali ay napagdesisyonan na ni Leon Xiao na tapusin ang laban kaya nagpakawala na siya ng isang napakalakas na atake ng kidlat gamit ang bago niyang artifact. Matagal na rin daw niya itong gustong subukan dahil noong una pa lang daw na malaman niya ang makapangyarihang batas ng kidlat sa Thunder Hammer artifact ay pumasok na agad sa isip niya ang posibleng mangyari sa oras na gamitin niya ito kasabay ng lighting transformation technique. Sa kabilang banda naman ang dalawang hangal na tumatakbo ay agad nang napalingon nang maramdaman nila ang malakas na atake sa kanilang likuran at nang makita na nga nila ang sitwasyon ay tanging malakas na pagsigaw na lang ang nagawa nila. Hindi rin nagtagal ay binitawan na nga ni Leon Xiao ang makapangyarihang atake at para siyang naging Diyos ng kidlat sa mga oras na iyon dahil nasakop niya ng mabilis ang buong lugar sa isang kumpas lang ng kanyang kamay. Halos nawasak din niya ang Void of Space sa paligid at dahil doon ay hindi na nagamit pa ni Shu Qing ang abilidad ng Ancient Mirror kaya parehas silang tinamaan ng buong buo ni Pei Mingyuan. Mabilis naman na kumilos si Leon Xiao para kuhanin ang dalawang hangal gayong naramdaman niya sa paligid ang papalapit na mga aura sa lokasyon nila. Karamihan pa sa mga ito ay mga martial sovereign realm expert at siguradong mahihirapan daw siyang makatakas kung magkataon na hindi siya agad makakaalis sa lugar. Lumipad si Leon Xiao ng 100 milya malayo sa lugar at doon ay dinala niya ang dalawang hangal para asikasuhin. Nang ihagis naman ni Leon Xiao ang dalawa sa sahig ay kitang-kita na wala ng lakas pa ang mga ito dahil sa nangyaring malakas na pag-atake kaya naman wala na itong mga kakayahan pa na lumaban. Hindi naman napigilan ni Pei Mingyuan na may tanong kay Shu Qing kung talaga bang sa Southern Region galing si Leon Xiao gayong hindi raw ordinaryo ang lakas nito. Maging ang leader daw nila sa Seven Prodigy ng Eastern Region ay natitiyak niyang walang ganito katindi na lakas kaya paano raw nangyari na may ganito kahalimo na bata sa Southern Region. Sa mga tanong naman ni Pei Mingyuan ay walang naisagot si Shu Qing dahil sariwa pa rin sa isipan niya ang makapangyarihang atake ng kidlat ni Leon Xiao. Umupo si Leon Xiao para sabihin sa dalawa na sisimulan na raw nila ang pag-uusap ng masinsinan pero biglang binanggit ni Pei Mingyuan na hindi raw siya maaaring paslangin. Ipinagmalaki pa niya na ang mataas na posisyon ng kanyang ama ngunit walang paki doon si Leon Xiao kaya ang sumunod na nangyari ay bumaon ang ulo niya sa pader. Sa mga punto namang iyon nagsimulang magising si Shu Qing at iniisip na niya kung gaano kalaki ang nagawa niyang pagkakamali. Naalala pa niya ang mga panahong pinaglaruan lang sila ni Leon Xiao sa loob ng Mount Meru kaya dapat daw noong una pa lang ay alam na niya na wala siyang magiging laban. Sa gitna naman ng pagbabalik tanaw ni Shu Qing ay wala siyang kamalay-malay na nakuha na ni Leon Xiao ang Ancient Mirror at hindi pa niya iyon malalaman kung hindi nagsalita ang ating bida. Sa umpisa ay sinubukan pa niya na magmakaawa na wag kunin ang Ancient Mirror kapalit ng kahit anuman daw na gusto ni Leon Xiao pero walang plano ang ating bida na makinig kaya kinuha pa rin niya ang Ancient Mirror. Nanginginig naman na naitanong ni Shu Qing kung bakit dinala pa raw sila dito ni Leon Xiao kung maaari naman daw sila nitong paslangin doon pa lang sa lugar na kanilang pinanggalingan. Sinabi naman agad ng ating bida ang totoo kung saan nagtungo daw siya sa Red Moon City para sa East Sea Moon Pearls at dahil kasalukuyan itong nasa kamay ng matriarch ng Jiang family ay kailangan daw hanapan siya ng paraan ni Shu Qing na makuha ang mga iyon. Sa sandali namang sabihin iyon ng ating bida ay biglang nabuhayan si Pei Mingyuan at nagmamadali nitong binanggit na mayroon daw siyang alam na paraan wag lang daw siyang paslangin. Ikinatuwa naman agad ng ating bida ang mabilis na reaksyon ni Pei Mingyuan kaya sinabi niya na pakikinggan niya raw muna kung ano ang sasabihin nito. Ipinaliwanag ni Pei Mingyuan na malayong kamag-anak daw niya ang Jiang family dahil mula ang kanyang magulang sa Ruan family ng Red Moon City. Masasabi niya rin daw na magpinsan ang matriarch ng Jiang family at ang ina niya gayong ang mga nanay ng mga ito ay magpinsan din. Nasabi naman agad ni Leon Xiao na 3 henerasyon daw ang pagitan ng relasyon ng pamilya nila Pei Mingyuan sa Jiang family kaya paano daw siya nito matutulungan. Muli namang nagpaliwanag si Pei Mingyuan kung saan isiniwalat niya na mayroon daw malaking utang na loob sa kanila ang matriarch ng Jiang family dahil noong bata pa raw si Jiang Rubing ay sila ang nakahanap ng lunas sa sakit nito. Ang ina niya raw mismo ang nagbigay ng gamot na kailangan nito at kung personal daw itong lalapit para hingin ang mga East Sea Moon Pearl sa Jiang family ay siguradong papayag daw ang mga iyon.
Sa paliwanag naman ni Pei Mingyuan ay naunawaan na si Leon Xiao ang sitwasyon kaya sinabi niya na posible nga raw ang plano nito kaya pahihintulutan niya raw ito na mabuhay pansamantala. Gayunpaman para makasigurado na hindi raw siya tatradorin ay lalagyan niya ng seal si Pei Mingyuan at tatanggalin na lang daw niya ito sa oras na maibigay na sa kanya ang mga East Sea Moon Pearl. Matapos naman maibigay ang seal ay pinaalis na ni Leon Xiao si Pei Mingyuan at binigyan na lang niya ito ng jade pendant para mabilis nilang matagpuan ang isa't isa. Nagmamadali naman umalis si Pei Mingyuan sa lugar at sa isip-isip niya ay pagbabayaran niya raw ng husto si Leon Xiao sa oras na makabalik na siya sa kanyang ama. Tila hindi naman kumbinsido si Xu Qing sa pag-alis ni Pei Mingyuan kaya naitanong niya kung sigurado ba raw si Leon Xiao sa ginawa nitong pagpapatakas kay Pei Mingyuan ng ganun-ganun lang. Sinabi naman agad ng ating bida na siya na raw ang bahala doon at ang kailangan lang daw gawin ni Xu Qing ay ang tuklasin kung sino ang personal maid na siyang leader ng Ice Wall. Gusto rin daw niya na malaman kung saan gagamitin ng Jiang family ang East Sea Moon Pearl kaya iyon daw ang trabaho ni Xu Qing para sa kanya. Nang maibigay naman na ni Leon Xiao ang lahat ng kanyang ipinag-uutos ay nilagyan na rin niya ng seal si Xu Qing upang hindi ito makatakas sa kanya. Hindi naman napigilan ni Xu Qing na mainis sa ipinapakita ni Leon Xiao na pagsasawalang bahala sa kanila dahil lamang sa isang seal kaya ipinangako niya na gagantihan niya raw ito. Dagdag pa niya na babawiin din daw niya ang Ancient Mirror kasama ang iba pang ancient artifact ng Mount Miro kaya maghintay lang daw ito sa kanyang pagbabalik. Hindi naman natakot si Leon Xiao sa mga banta sa kanya bagkus pa simple lang niyang tinaboy si Xu Qing sabay sinabi na hanapin na lang daw siya nito pagkatapos magawa ang kanyang utos. Kasunod nun ay pumasok si Leon Xiao sa World God Monument at doon ay inilabas niya ang lahat ng mga ancient artifacts dahil nakomplito na niya ang lahat matapos makuha ang Ancient Mirror.